200 metro mula sa unang tinarget na bahay. Sunod namang pinuntahan ng mga otoridad ang isa pang bahay kung saan naman daw iniimbak ang iba pang anti-rabies vaccines. Pagpasok sa loob ng bahay. Surprise! Mahigit 3 kwarto ang naglalaman ng mas marami pang kahon ng anti-rabies vaccines. Kinailangan pa niyang umupa ng isa pang lugar para Ganun kalaki ang operation. Oh, ganun kalaki yun. Sa mga packaging, mukhang legit na legit. May QR code din ang mga label ng mga gamot pero nasubukang i-scan ng FDA. Oh, hindi ma-detect. Wala. So fake. Talagang So fake talaga. Paglilinaw ni Abdul, repacker lamang daw sila ng mga bakunang natagpuan sa kanilang mga property. Eh, sir, yung sticker na nilalagay nyo kasama Oo, na. kasama nila. Pagka libo, binigay nila to, may kasamang sticker. Manufacturer parang ganun, repacker. O repacker lang. Repacker. Sa gitna ng pag-iikot ng resibo, nakanap namin ang isang notebook. Ito, 2025 na record. Nakasulat dito ang records ng iba't ibang lokasyon at bilang ng mga bakunang inilalabas. Ang pinakamalayo, ma'am. Candelaria, Quezon. Nako, sir. Meron tayo naging death doon, Laguna, Alaminos, Bulacan, Dagupan, Bohol, Tagbilaran, Butuan City. This is in Mindanao. Nang makumpiska na ang lahat ng mga bakuna, kahon, electronic devices at iba pang paraphernalia, sinimula na ng mga otoridad na hakutin ang mga ito at ikarga sa mga sasakyan. Lahat ng ito magsisilbing ebidensya para sa mga kasong isasampa laban kay Abdul at sa babaeng nagpakilalang si Regine. Ayon sa estima ng FDA at NBI, hindi bababa ng 30 million pesos ang halaga ng mga nasabat na anti-rabies vaccines. Dahil kumpirmadong counterfeit at adulterated o pineke ang mga gamot na natagpuan, huli at may kulong ang mga suspect. Pero ang babaeng unang nagpakilala bilang Regine, pumapalag pa. Huwag niyo pong isama nun, please. Oh, masasaktan ka pag namin sa labas. Gusto mo? Wait lang na lang. Sige, wait lang po Sa huli, wala nang nagawa ang mga suspect at dinala na sila sa opisina ng NBI. Pagdating sa headquarters ng NBI, tinukoy na sina Abdul bilang mga suspect para sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 at RA 8203 o Special Law on Counterfeit Drugs. Pero ang babaeng unang nagpakilala bilang Regine nang bigyan ng kopya ng search warrant. Ikaw ba si Rainida Faisal? Hindi po. Tao lang po ako dito. Anong name mo? Ano po, Regine po. Kumpirmadong si Rainida Faisal na siyang nakapangalan sa search warrant. Sinubukan ng resibo na kunin ng panig ng mag-asawa pero tumanggi na sila magsalita. Antayin ko lang po muna may makuha kaming abogado bago magsalita. Mahirap po kasi yan, ipapublish niyo po kasi yan. Ayon sa FDA, malakas ang mga ebidensyang nakalap sa bisa ng search warrant. Since ito po ay isang residential house, so wala po silang license to operate mula sa FDA. Per se po, illegal po ang kanilang ginagawa. Maituturing daw nila na isa sa pinakamalaking operasyon ng kinakakantungan ng reklamong unang dinulog sa resibo. Yung operation po na ginawa natin ngayon ay very significant kasi marami po tayong nakita sa loob ng mga peking bakuna. Sabihin na po natin na hindi peke yung mga bakuna, pero yung handling at storage po nito ay wala na pong nagiging bisa yung mga bakuna natin. Marami po tayong naisalbang buhay sa dami po ng nakita natin sa loob. Para sa NBI Dangerous Drugs Division, may tuturing ng tagumpay ang pagsabat sa daan-daang libong nirepak na vials ng mga bakuna. Nakapagpiyansa man sina Abdul at Rainida noong March 2026. Patuloy nilang hakarapin ang mga kaso sa mga pagdinig. Sisiguruhin daw ng ahensya na mapapanagot ang dalawa sa batas. Ang kaparusahan nito, if you will be found guilty, is 6 years to 12 years imprisonment at mayroong pang fine yan. Tuloy-tuloy na operasyon, amin pong bamanmanan at titingnan pa yung mga leads dito sa grupong na nahuli na ito kung sino po yung mga kasama pa nila. Sa programa ng Resibo, GMA7, maraming salamat sa inyo. Hindi namin magiging matagumpay itong operasyon na ito na napakalaking bagay at napakalaking tulong sa ating mamamayan, sa ating bansa. At umaasa kami na patuloy tayong magtutulungan. Abangan sa resibo ang resulta ng mas maigting na pagsisiyasat ng mga otoridad para matukoy ang mga lugar na pinagbabagsakan
ng mga bakuna. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel